Good morning mga kabro. Ayan guys, magre-react tayo guys about sa mga nakikita kong issue ngayon about sa mga kabrader ko na guardians. Kasi isa rin ako guys na guardians, member ng guardians since 2002. Ayan, kung makikita nyo may tatak ako guys. Oh. Kaya nagre-react ako sa nangyayaring ah, viral ngayon about sa guardians. Yan. Yung guardians naman kasi guys, base sa mga natutunan ko, since 2002 na ipinanganak ako, ibig sabihin kasi nun yung pinanganak kung kailan ka natatuan o na parang tawag namin doon na kung sa initiation, kung sa mga prat, pero sa amin kung kailan ka pinanganak, natatuan. Yung lahat ng protocol gagawin sa iyo. Alam na 'yon ng mga kapwa ko guardians, 'di ba? Parang style kasi kami guys na parang military style training yung ginagawa sa amin. Pero ang guardians kasi guys is a non-government organization. Para ano lang, ma-refresh lang tayo. Ang nangyari kasi yung guardians na yan, nung 2002, 22 years old pa lang yata ako noon eh. Pero pwede na yata pag nasa tamang gulang ka na, pwede ka nang sumali dyan. Nakita ko yan dun sa kapatid kong panganay naming lalaki, yung pangalawa. May tattoo siya ng ganyan. Sabi ko, ano ba yan bro? Sabi niya, ito yung ano, kung gusto mo sumali, parang brotherhood. Nagsimula raw to sa Diablo Squad, yung mga naunang mga sundalo na nag-create nito hanggang sa new generation nga ngayon, napalitan na, tinawag na Guardians. Ayan, nagkaroon na ng mga branch, nagkaroon na ng mga chapter, nagkaroon na ng iba-ibang pangalan, pero parang halos iisa lang rin yung ano, yung tema, Guardians pa rin. Nagkaroon ng iba-ibang pangalan, depende sa mga founder, mga supreme godfather, tawag namin dyan, mga SGF. Ayan. Ako, yung mga natutunan ko lang guys, medyo bata pa naman ako dyan. Pero nasa 45 years old na ako. Ano na lang ako, nagre-react. Sa akin naman, pag may nakakita akong guardians, lahat yan para sa akin kapatid. Diba? Bro, sis. Pag kasi babae, mga lady guardians yan. So, nakita ko lang doon sa issue na may isang founder yata yon, Sayon ba yon, na parang ginawa niya, ito nakikita ko lang sa social media, yung may tattoo na yung isang member niya, tapos dinagdagan pa niya uli ng ano, yung magic group. So, may nagkuhan sa kanya, may nagsuspending grupo ng guardian sa kanya. Parang sinuspindi siya sa grupo. So, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin siya, nagpo-post, parang, ewan ko lang kung hindi niya matanggap yung pagka-suspension o marami siyang reaction. Kasi kumalat na nga. 'Di ba? Para sa akin naman, ang masasabi ko doon bilang mga kabro, kung ano yung tama, 'di ba? Sundin na lang niya. Kung mali siya, humingi na lang siya ng pasensya o i-correct na lang yung kuan niya. Kasi para sa akin rin kasi pangit tingnan. Gumawa kasi sila ng grupo ng guardians na reborn yata 'yon. Parang kung may dati ka ng tatatuan ka uli ng nung triangle. So parang pangit tingnan. Kaya siguro maraming nag-react na guardians. Kaya siya sinuspindi. Napakarami naman kasi guys bahay ng guardians, ang tawag namin bahay. Mga chapter or mga nag-usbong na mga pangalan. Lahat kasi yan nakasec naman yan, nakasec Security Exchange Commission, yung mga kasi non-government nga tayo organization. Kailangan alam mo ng government yung mga grupo-grupo nyo, kung yan ba ay legal, 'di ba? Legal naman tayo. So ang masasabi ko lang diyan kasi yung issue niya na
parang ang nangyayari kung di na tayo sumusunod sa pinaka-laws, bylaws, 'di ba? Tawag namin diyan bylaws. Ang opinion ko diyan o masasabi, sana ang ano, mag-correct sa kanya yung pinakamatanda na, yung mga Supreme Godfather na natin na nabubuhay. Ano siya, pangaralan siya, 'di ba? Kasi kung di siya mako-correct, wala, kakalat na ng kakalat yung mga ganyan. Wala na tayong magagawa. Tatanggapin na lang natin kung pababayaan. Tatanggapin na lang. Hindi naman natin pwedeng awayin yung kapwa nating kapatid. So, kung sino talaga yung nakakaintindi ng bylaws, ipaunawa sa kanya na bro, malito, tana itigil nyo na, kung nagkamali kayo okay lang, di ba? Wala namang problema. Ganun na lang. At ang mga guardians naman guys, nagkalat na yan sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo, international na tayo. Halimbawa, kagaya ko, na nahiwalay na ako doon sa Pilipinas, nasa abroad na ako, marami rin dito sa abroad. Pwede kang lumipat ng bahay para matuloy lang yung pagiging member mo ng guardians. Wala namang problema yon, diba? Kung inadapt ka nila, halimbawa, pumunta ka ng GBI, dati kang PGBI, basta ang dami na kasing, dami nang nag-usbungan ngayon, wala namang problema yon. Kanya-kanya ng founder, mga Supreme Godfather, wala namang problema yon. Ang mahalaga na itutuloy yung kapatiran. Yan lang masabi ko. Ang lahat naman kaya pwedeng umanib sa guardians. Mapa-active na AFP, active na mga Bureau of Jail Management na mga nagbabantay diyan, mga police o mga Coast Guard, pwedeng sumali kung gusto nila. 'Di ba? Automatic sila, nasa serbisyo sila. Tawag sa amin nga, automatic namin founder na 'yon. Tapos kung civilian ka naman, Magic Group tawag sa iyo. Pwede kang tumaas ang rango mo depende sa performance mo or yung skilled mo, pwede naman. Pwede kang maging founder kung talagang nakikita kanila na magaling ka sa pag-handle ng organization. Yun lang masasabi ko guys about dyan sa guardians. Nagkakaroon kasi ng nakita ko issue sa social media. Sana mahinto na yan. Sana i-correct na yon kung sino man ang nagkamali. Kung sa tingin natin tama siya, wala na tayong magagawa. Mag-aaway-aaway lang tayo dyan. Kung panindigan nilang tama sila, bahala na sila. Pero ang para sa akin, yung mga matatanda, mga veterano kasi pankat tayo protocol naman tayo. Alangan naman yung mas bata ang magko-correct sa pinakamatanda, 'di ba? Hindi. Lagi tayong saludo sa pinaka supremo natin. Yun lang masasabi ko sa mga kapatirang guardians, kabalikat. Ako, kung makita nyo, guardians ako. Alam nyo naman mga laws dyan, hanggat pwede sumunod ka, di ba? Kasi pwede ka nilang i-expel kung nagkamali ka. Ganun talaga pag sumali ka sa isang kapatiran. Yun lang, bye-bye.